Para kay Charlize de la Zerna, ang buhay ay dapat parang isang magazine. Perpekto, marangya, at walang kapintasan. Kaya naman ganoon na lamang kanyang hiya na maging kasintahan niya si Jason, ang tinaguriang campus nerd at binansagang Ichabod Crane ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging matangkad at lanky nito. Sa gabi ng kanyang ika-18 kaarawan, dahil sa udyok ng pride at takot na mapintasan ng lipunan, marahas sa tinaboy ni Charlie si Jason sa harap ng marami. Ang di niya alam ang gabing yon ang magiging mitsa ng kanyang habang buhay na pagsisisi dahil tuluyang naglaho si Jason na parang bula. 7 taon nang lumipas si Charlie sa isa na namang matagumpay na arkitekto, ngunit nanatiling bakante ang kanyang puso. Sa di inaasahang pagkakataon muli silang nagtagpo ni Jason, subalit wala na ang lanky at mahiyaing nerd noon. Ang nasa harap niya ngayon ay isang hunky, arogante at napakagwapong CEO na si Jason Velasco. Sa kabila ng malamig at mapagiganting pakikitungo ni Jason, natuklasan ni Charlize na hindi pa rin pala nagbabagong lalaki. Imperfect pa rin to sa ilalim ng kanyang mga maskara. Mas matindi na diskubre ni Charlize ang isang madilim na iskandalo sa pamilya nito na may kinalaman sa korupsyon at panganib. Sa muling pag-ikot ng tadhana, haharapin ni na Charlize at Jason ang isang malaking pagsubok. Uulitin ba ni Charlize ang pagkakamali 7 taon nang nakakalipas na talikuran si Jason para isalba ang sarili? O handa niya nang itaya ang lahat para sa lalaking minsan niya nang winasak? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-Ayesha TV. Ako po ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra na muling nagbabalik para maghatid sa inyo ng isang kwentong magpapatibay at aantig sa ating mga puso. Saan man panig ng mundo kayo naroon ngayon, lalo na sa ating mga pabayang OFW na patuloy na nagtitiis, nagsasakripisyo at nagpapakapagod sa ibang bansa. Saludo po ang Ayesha TV sa inyong walang kapantay na pagsisikap para sa inyong mga pamilya. Kayo po ang tunay na mga bayani ng ating henerasyon. At para naman sa ating mga kasama dito sa Pilipinas na araw-araw patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay, isang mahigpit na yakap po sa inyong lahat. Paalala lang po mula sa pamilya ng Ayesha TV, ngayong panahon ng tag-init. Mag-iingat po kayong palagi. Huwag kalimutang uminom ng tubig at alagaan inyong kalusugan habang nagtatrabaho. Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang isang kwento tungkol sa pagmamahal, pagkakamali at pagbangon. Kaya naman ihanda ng inyong mga sarili dahil mag-uumpisa na ang ating kwento. Para kay Charlize de la Zerna, ang buhay dapat parang isang pahina mula sa isang makintab na fashion magazine. Perpekto, walang gusot at kapansin-pansin. Bilang isa sa mga tinitingalang dalaga sa campus, dala niya ang bigat ng ekspektasyon ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang sariling pride. Charlize, kailan mo ba ipapakilala sa amin ang mystery guy mo? Tudyo ni Bianca habang nag-aayos sila ng lipstick sa harap ng salamin sa powder room ng universidad. Ang sabi mo, he is the one. Siguradong malumodel ang dating niyan, no? Napilitang umiti si Charlize, bagaman sa loob niya, tila may kung anong kumukurot. Soon, Bianca, masyado lang siyang busy sa studies. Ang katotohanan, ang lalaking tinutukoy niya ay si Jason. At ang katotohanan yun ang pinakamalaking pait na nilok ni Charlize araw-araw. Nang lumabas sila ng gusali, natanaw niya si Jason, naghihintay sa ilalim ng puno ng nara. Nakasuot to ng malaking salamin na laging dumadaos-dos sa ilong nito. Ang kanyang polo shirt tila maluwag para sa kanyang mahaba at payat na pangangatawan. Dahil sa tangkad at pangkalangki nito, binansagan siyang Ichabod Crane ng mga barkada ni Charlize sa tuwing hindi ito nakakarinig. Charlize, kaway ni Jason? Ang kanyang ngiti tapat at puno ng paghanga, ngunit para kay Charlize, ang kaway na iyon ay tila isang hiyaw na nagsasabing, "Tingnan niyo, ako ang boyfriend ng sikat na si Charlize." Mabilis na naglakad si Charlize palapit sa kanya, hindi dahil sa pananabik kundi dahil gusto niyang ilayo agad si Jason sa paningin ng kanyang mga kaibigan. "Bakit ka nandito? Sabi ko sa gate na lang tayo magkita, di ba?" Mahinang asik ni Charlize nang makalapit siya. Bahagyang nagulat si Jason, ang kislap ng kanyang mga mata na palitan ng pagtataka. "Gusto lang kitang isurpresa. I brought you the notes you needed for your Theo class. Sinulatan ko rin ang summaries para di ka mahirapan mag-review." Inabot ni Jason isang notebook na maayos ang pagkakasulat. Sa halip na matuwa, nakaramdam si Charlize ng inis. Bakit ba kailangan maging ganito si Jason?
Bakit kailangan siya lagi yung nerd na taga-salo? Bakit hindi siya katulad ng mga lalaking nakikita niya sa mga party? Yung mga lalaking marunong magdala ng mamahaling damit, yung mga lalaking kaya niyang ipagmalaki sa lahat. Thanks, maikling sagot ni Charlize. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Jason kahit bahalatang naghihintay ang lalaki ng kahit kaunting lambing. Charlize, ayos ka lang ba? Tanong ni Jason. Ang boses ay malambot at puno ng pag-aalala. May nagawa ba akong mali? Wala, Jason. Pagod lang ako. Pagsisinungaling niya. Habang naglalakad sila palabas ng campus, napansin ni Charlize ang mga simpleng sulyap at hagikik ng mga estudyanteng nadadaanan nila. Sa kanyang pandinig, ang bawat tawa ay tila pahungotya sa kanilang dalawa. Ang magandang prinsesa at ang lanky na nerd. Di alam ni Charlize ng bawat hakbang niya palayo sa tabi ni Jason habang magkasama sila ay ang simula ng isang malaking pagsisisi. Sa kanyang pag-isip, ang pag-ibig ay dapat perfect. Di niya alam na ang perpektong lalaking hinahangad ay ang lalaking kasalukuyang tinitiis ang kanyang lamig dahil lang sa sobrang pagmamahal nito sa kanya. Sa dibu ko na lang tayo magkita, Jason, sabi ni Charlize bago sumakay na sasakyan. And please, mag-ayos ka naman ng konti. Ayokong mapintasan tayo ng mga bisita. Tumango sa Jason, pilit ang ngiti. Gagawin ko lahat para maging proud ka sa akin, Charlize. Pangako? Yun ang huling pagkakataon na nakita ni Charlize ang tapat ng ngiti ni Jason bago ang malagim na gabi ng kanyang 18 kaarawan. Isang gabi na babago sa kanilang dalawa habang buhay. Ang hotel ballroom ay punong-puno ng bulaklak, mga kumukutitap na chandelier at ang elitistang lipunan ng kanilang lungsod. Suot ni Charlize ang isang kumikinang na pink ball gown na tila isang prinsesa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, para sa mga kamera, panay ang sulyap niya sa pinto. Charlize, nasan ang prinsipe mo? Pang-uyam ni Bianca habang humihigop ng cocktail. Sabi mo, special guest siya tonight o baka naman nahiya kang ipakita siya dahil baka mapagkamalang waiter. Nagtatawanan ng mga kaibigan niya. Namula ang mga pisngi ni Charlize sa hiya. Malapit na siya, nag-aayos lang. Sakto pagkatapos ng salitang yon, bumukas sa malaking pinto. Pumasok si Jason. Sinubukan niyang mag-ayos, suot niyang isang barong na tila medyo malaki sa kanyang payat na balikat at ang kanyang buhok maingat na nag-gel pero sadyang hindi bumabagay sa kanyang ready na salamin. Bit-bit niya ang isang malaking kahon na nakabalot sa simpleng papel lamang. Napigilan ang tawa ng barkada ni Charlize. Napilitan to ng mga bulungan. Siya ba yun? Ang Ichabod Crane ng engineering? Diyos ko, Charlize, yan bang pinagmamalaki mo? Lalong uminit ang mukha ni Charlize. Lang lumapit si Jason sa kanya, kitang-kita sa mukha ng lalaki ang kaba at ang paghanga. Happy birthday, Charlize! Bungad ni Jason, iniabot ang regalo. Pinag-ipunan ko ito para sa'yo. Hindi kinuha ni Charlize ang regalo, sa halip, tinitigan niya ang kanyang mga kaibigan na nakatingin sa kanila nang may pahungutya. Ang pride ni Charlize ang nanaig. Bakit ka pa pumunta rito ng ganyan ang itsura? Pabulong, ngunit mariing asik ni Charlize. I told you to look decent, Jason. Pinapahiya mo ko sa harap ng lahat. Nawala ang ngiti ni Jason. Charlize, nag-ayos ako. Ito lang ang kaya ko. Exactly. Yan lang ang kaya mo? Isang nerd na langki na pinagtatawanan ng lahat. Sagot ni Charlize. Sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Sana hindi ka na lang pumunta. Sana hindi na lang kita naging boyfriend. Nabitawan ni Jason ang regalong hawak. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa sahig ay tila ba tunog ng pagkabasag ng kanyang puso. Tumingin si Jason sa paligid, sa mga taong tumatawa, sa mga kaibigan ni Charlize na mapang mata at sa babaeng pinakamamahal niya na ngayon tinitingnan siya ng may pandidiri. I'm sorry, Charlize, mahinang sabi ni Jason. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi purong pait at pagod. Sana, mahanap mo ang lalaking perpekto para sa'yo. Mabilis tumalikod si Jason at lumabas mula sa ballroom. Hindi siya lumingon. Naiwan si Charlize na nakatayo, humihingal sa galit. Good riddance, sabi niya sa mga kaibigan niya para lang mapanatili ang kanyang cool image. Ngunit nang buksan niya ang regalong naiwan ni Jason sa sahig pagkatapos ng party, tumigil ang mundo niya.
Sa loob ng kahon ay isang scrapbook. Puno ito ng mga litrato na tila nilang dalawa na kinuha ni Jason ng patago. Mga sandaling masaya silang nag-aaral, tumatawa at kumakain ng fishball sa labas ng campus. Sa huling pahina may nakasulat, "Di man ako ang pinakagwapo o pinakamayaman, gagawin kitang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Mahal kita, Charlize. Happy birthday." Kasama nito ang isang simpleng silver necklace na may pendant ng bituin, ang pangarap ni Charlize na maging star. Bigla, bumuhos ang luha ni Charlize. Tinawagan niya ang cellphone ni Jason ngunit out of coverage ito. Pinuntahan niya ang boarding house nito kinabukasan ngunit wala na si Jason. Nag-drop out na ito sa universidad at biglang naglaho na parang bula. Doon lamang na-realize ni Charlize ang bigat ng kanyang ginawa. Nawala sa kanya ang tanging tao na tumitingin sa kanya nang lampas sa kanyang ganda at katayuan. At ang masakit huli na ang lahat. 7 taon ang lumipas. Isang charity galang dinalohan ni Charlize na ngayon ay isang matagumpay na architect, ngunit ang puso niya ay nananatiling bakante. Habang nakatayo sa balkonahe, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Masyado yatang malalim ang iniisip na magandang arkitekto. Lumingon si Charlize at muntik nang mabitawan ang kanyang baso ng wine. Isang lalaking matangkad, may malapad na balikat, suot ng isang mamahaling tuxedo, napit sa kanyang maskuladong katawan at may mga matang matalim ngunit pamilyara. Wala nang salamin, wala na ang langgi na pangangatawan, pero ang aura nito ay mas lalo naging commanding. "Jason?" Pabulong na tanong ni Charlize. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting di na tulad ng dati, mas malamig to ngayon. "Long time no see, Charlize. Kamusta na ang perfect mong mundo?" Di makapaniwala si Charlize sa nakikita niya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila estranghero na may pamilyar na mga mata. Ang dating Ichabod Crane na tinutukso ng kanyang mga kaibigan, pinalitan na isang lalaking naglalakad ng may otoridad. Bawat galaw kalkulado at ang bawat titig tila may gustong patunayan. "Jason, ikaw nga," bulong ni Charlize. Pakiramdam niya umurong ang dila niya. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang itanong kung nasan ito ng mga nakarang taon. Pero ang lamig ng pakikitungo ni Jason ang nagpahinto sa kanya. "Sa pagkakaalam ko, Architect de la Serna, nandito tayo para pag-usapan ng bagong project ng Velasco Group." Formal na wika ni Jason. Nilahad niya ang kanyang kamay, hindi para sa isang yakap kundi para sa isang shake hands. "I am Jason Velasco, the CEO." Nalamig ang mga kamay ni Charlize nang magdampi ang kanilang mga palad. Ang init na dati niyang nararamdaman kay Jason ay napalitan ng kuryente at tensyon. Ang business meeting. Kinabukasan sa boardroom. Na isang skyscraper sa Makati, muling nagharap ang dalawa. Kasama si Charlize ang kanyang team, habang si Jason naman napapalibutan ng mga bodyguard at secretary. "The design is okay," komento ni Jason habang tinitingnan ang blueprints na gawa ni Charlize. Inihagis niya ang folder sa mesa na naglikha ng malakas sa tunog. But it lacks soul. Masyadong perfect. Masyadong pilit ang ganda pero walang lalim. Direktang tumingin si Jason sa mga mata ni Charlize. Alam ni Charlize na hindi lang blueprint ang pinupuno nito kundi ang pagkatao niya ng 18 taong gulang pa lamang siya. "Mr. Velasco, itong design na ito ayon sa hiningi ng inyong kumpanya." Pagtatanggol ni Charlize, sinusubukang panatilihin ang pagiging profesional kahit nanginginig ang kanyang boses. "Gusto ko ng disenyo na marunong tumanggap ng pagkakamali, architect," putol ni Jason. "Gusto ko ng isang lugar na kahit hindi perpektong itsura, komportable ang sino mong papasok. Give me a redesign by Friday o baka naman hindi mo kayang gumawa ng isang bagay na hindi maganda sa paningin ng iba." Napanunok si Charlize. Ang bawat salita ni Jason ay parang sampal. Pagkatapos ng meeting, sinabihan ni Jason ang lahat na lumabas maliban kay Charlize. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nang silang dalawa nilang naiwan, binalot ng katahimikan ng silid. Tumayo si Jason at dahan-dahan lumapit kay Charlize. Huminto siya sa likuran nito, sapat na para maramdaman ni Charlize ang hininga ni Jason sa kanyang batok. "Bakit ka bumalik, Jason?" Mahinang tanong ni Charlize. "Bumalik ako para kunin lahat ng nararapat sa akin," sagot ni Jason.
Hinawakan niya ang balikat ni Charlize at sa pagkakataong to, hindi niya napigilan ang sariling mapahawak ng mahigpit. At para makita kung nahanap mo na ba ang perfect na lalaking ipinalit mo sa akin, humarap si Charlize sa kanya, ang mga matay puno ng luha. Wala, Jason. Walang sino mang nakapantay sa'yo. 7 taon akong naghintay. 7 taon akong nagmakaawa sa tadhana na makita ka ulit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Jason. Huwag mo akong gamitan ng drama mo, Charlize. Hindi na ako ang tangang nerd na iiyak dahil lang sa isang scrapbook. Ngunit bago pa makasagot si Charlize, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki, ang ama ni Jason na matagal ng balita na may kinasasangkot ang malaking korupsyon. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay napalitan ng isang mabigat na atmosfera ng panganib. Jason, kailangan natin mag-usap tungkol sa kaso, sabi ng matanda. Dito napansin ni Charlize ang pagkuyom ng kamao ni Jason. Ang tagumpay ni Jason may kaakibat na madilim na sikreto, isang iskandalo na maaaring sumira sa kanilang pareho. Ang pagdating ng ama ni Jason, si Don Leonardo Velasco ay tila nagpabagsak sa isang makapal na pader ng yelo sa loob ng silid. Kitang-kita ni Charlize ang biglaang pagbabago sa anyo ni Jason mula sa pagiging mapang-asar na CEO, naging estatwa ito na puno ng puot ang mga mata. Lalabas na ako, Mr. Velasco? Mabilis na paalam ni Charlize. Hindi makayanan ang bigat ng atmosfera. Stay, architect. Pigil na Jason. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa aircon ng boardroom. Wala tayong itatago sa magiging head architect ng ating pinakamalaking proyekto. 'Di ba, Papa? Napatingin ng matanda kay Charlize nang may mapanuring mata. Isang De La Serna. Akala ko ba ayaw mo nang marinig ang pangalang yan pagkatapos na nangyari 7 taon nang nakalilipas? Tumigas ang panga ni Jason. Trabaho lang to. Now, anong kailangan mo? Nang umalis ang matanda pagkatapos ng isang maikling ngunit matensyong pag-uusap tungkol sa mga offshore accounts at pending cases, naiwan si Charlize na tulala. Di niya akalain na ang pamilyang kinabibilangan ni Jason ay nasasangkot sa isang malaking money laundering scandal na matagal lang nagbubulong-bulungan sa balita. Bakit, Charlize? Natatakot ka ba? Tanong ni Jason habang nagsasalin ng alak sa isang baso. Dati kinakahiya mo ko dahil payat ako, nerd. Ngayon ba kinakahiya mo ko dahil ang yaman ko'y galing sa dumi ng pamilya ko? Lumapit si Charlize sa kanya. Di pinapansin ang pangungutya nito. Jason, hindi yan ang iniisip ko. Nag-aalala ako sa'yo, bakit ka bumalik sa kanila kung alam mo mapahama ka lang? Dito na sumabog ang emosyon ni Jason. Binagsak niya ang baso sa mesa at hinarap si Charlize. Bumalik ako dahil kailangan kong patunayan ang lahat sa kanila, sa mundo at higit sa lahat sa'yo, na hindi na akong lalaking madaling tapakan, na kaya kong maging makapangyarihan kahit pa kailangan maging marumi ang mga kamay ko. Pero hindi mo kailangan maging ganito. Sigaw ni Charlize, ang mga luha ay muling naglandas. Jason, mahal kita. Kahit sino ka pa. Ilang saglit ng kahapon, isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jason. Hinina niya si Charlize papalapit sa kanya. Ang distansya nila halos wala na. Ramdam ni Charlize ang mabilis na paghinga ni Jason, ang galit na unti-unting napapalitan ng pagnanasa at sakit. Mahal? Bulong ni Jason. Nasaan ang mahal mo nung gabi ng dibo mo? Nung nagmamakaawa ko na huwag mo akong itaboy? 7 taon, Charlize. 7 taon kong binuo ang sarili ko para lang maging sapat sa paningin mo. At ngayong narito na ako, sasabihin mong mahal mo ko kahit sino pa ako? Hinalikan siya ni Jason. Isang halik na hindi malambot kundi puno ng tensyon, paghihigante at matinding pangungulila. Pilitong kumakawala sa bawat emosyong kinikimkim nila sa loob ng maraming taon. Tumutol si Charlize nung una, ngunit kalaunan tumugon siya. Ang bawat haplos ni Jason ay nagpapaalala sa kanya na kahit gaano pa katikas ang katawan nito ngayon, ito pa rin ang lalaking nagbigay sa kanya ng scrapbook na puno ng pangarap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila habol ang hininga. I cannot love you the way you want, Charlize, sabi ni Jason habang nakatitig sa kanyang mga mata. Dahil ang Jason na minahal mo noon, matagal na nating pinatay nung gabing yon. Iniwan ni Jason si Charlize sa loob ng boardroom, mag-isa at wasak. Ngunit habang naglalakad si Charlize palabas, nakita niyang isang pamilyar na bagay sa ibabaw ng desk ni Jason. Isang maliit na silver star necklace.
Ang kwintas na ibinigay ni Jason sa kanya 7 taon nang nakakalipas. Hindi ito tinapon ni Jason, itinago niya ito. Hindi makatulog si Charlize pagkatapos ng gabing yon. Paulit-ulit sa kanyang isip ang halik ni Jason. Isang halik na tila isang digmaan sa pagitan ng pag-ibig at poot. Ngunit higit sa lahat, hindi niya maalis sa isip ang kwintas na nakita niya sa desk nito. Kung totoo ang sinabi ni Jason na patay na ang lumang siya, bakit nasa kanya pa rin ang simbolo ng kanilang nakaraan? Kinaumagahan, isang malaking balita ang bumalaga sa buong bansa. Velasco Group under investigation. CEO Jason Velasco dawit sa multi-billion fraud? Nagkagulong media sa labas ng gusali ni Jason. Alam ni Charlize na ito ng iskandalong kinatatakutan niya. Hindi siya nag-atubili, sa halip na lumayo para isalba ang sariling pangalan bilang architect, kumaripas siya ng takbo patungo sa opisina ni Jason. Puno ng mga pulis at tauhan ng NBI ang lobby. Gamit ang kanyang ID bilang consultant, nakalusot si Charlize hanggang sa penthouse. Doon, natagpuan niya si Jason mag-isa sa gitna ng dilim, nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga flash ng kamera mula sa ibaba ay tila mga kidlat na tumatama sa kanya. Jason! Hingal na tawag ni Charlize. Lumingon si Jason. Mukha siyang pagod. Wala nang tikas na isang aroganteng CEO. Sabi ko sa'yo, Charlize, madumi ang mundong pinasok ko. Bakit andito ka pa? This will ruin your career? I don't care about my career, Jason. Sigaw ni Charlize habang lumalapit sa kanya. Alam ko hindi mo magagawa to. Alam ko ang tatay mo may gawa nito at ginagawa ka lang niyang pain. Di sumagot si Jason sa halip. Lumapit siya kay Charlize at tinawakan na magkabilang balikat nito. Umalis ka na, Charlize. Hayaan mo na akong magbayad sa mga pagkakamali ko. Siguro ito ng parusa ko sa pagiging mapagmataas? No! Inawakan ni Charlize ang kamay ni Jason. 7 taon nang nakakalipas, iniwan kita nung kailangan mo ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun ulit. If you're going down, I'm staying with you. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita ni Charlize ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Jason. Ang pader na itinayo nito, tuluyan ang gumuho. Bakit, Charlize? Basag ang boses ni Jason. Bakit ngayon mo lang ginawa to? Nung payat ako, nung mahirap ako, nung ako lang si Ichabod Crane, nasaan ka? Nandito ako, Jason, nagsisisi. Araw-araw kitang hinanap, hikbi ni Charlize. Kinakaya kita noon dahil hindi ko alam ang tunay na halaga mo. Pero ngayon, kahit ikaw pa ang pinaka-kinasusok lamang tao sa mundo, ikaw lang gusto kong makasama? Niyakap ni Jason si Charlize ang napakahigpit. Isang yakap na puno ng sakit at pagsuko. Sa gitna ng dilim at ng nakaambang panganib, sa kanilang kinabukasan doon nila naramdaman ang tunay na koneksyon na matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. May mga dokumento ko, bulong ni Jason sa tenga ni Charlize. May ebidensya laban sa ama ko? Pero kapag inilabas ko ito, mawawala ang lahat ng yaman ko. Babalik ako sa simula. Magiging Jason na walang-wala ulit ako. Can you handle that? Tumingin si Charlize sa kanya nang may matamis na ngiti sa gitna ng mga luha. I never fell in love with your money, Jason. I fell in love with the boy who made me a scrapbook. At handa akong tulungan ang lalaking yun bumangon ulit. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang namatay lahat ng ilaw sa penthouse. Isang kalabog ang narinig nila mula sa pinto. Jason, nahanap na nila tayo. Bulong ni Charlize, ramdam ang kaba. Di lang pala batas ang umahabol kay Jason, kundi ang mga taong mas makapangyarihan pa sa kanyang ama na ayaw lumabas ang katotohanan. Bumagsak ang katahimikan sa penthouse. Maliban sa tunog ng mabilis na paghinga ni Charlize at Jason, ang tanging liwanag ay ang mga sirena ng pulis sa ibaba na tumatagos sa malalaking bintana. Jason, anong nangyayari? Pabulong na tanong ni Charlize. Higit na mas matindi ang kaba niya ngayon kaysa nung gabi ng kanyang debut. Hindi lang pulis ang nandito, Charlize. Ang mga tauhan ni Papa. Alam nilang hawak ko ang ebidensya? Sagot ni Jason, habang mabilis kinukuha ang isang maliit na flash drive mula sa isang hidden compartment sa kanyang desk. Di nila hahayaan na makalabas tayo ng buhay kung kailangan. Isang malakas sa sipa sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Takbo! Sigaw ni Jason. Nawakan ni Jason ang kamay ni Charlize, isang hawak na mahigpit, protektado at puno ng determinasyon.
Di sila dumaan sa elevator dahil alam nila bitag yon. Tinahak nila ang fire exit. Ang bawat hakbang sa bakal na hagdanan ay umaalingaw-ngaw. Tila ba nagbibigay alam sa mga humahabol sa kanila. Nandyan sila, sa 42nd floor. Sigaw na isang boses mula sa itaas. Bilisan mo, Charlize. Kaya mo yan. Pangiengganyo ni Jason. Kahit hingal na, hindi binitawan ni Jason ang kamay ng dalaga. Sa bawat palapag na binababa nila, nararamdaman ni Charlize ang matinding tensyon. Ngunit sa gitna ng panganib may kakaibang pakiramdam na namumuo sa kanya. 7 taon silang nagkalayo pero sa sandaling to, tila bumalik sila sa pagiging dalawang tao na walang pakialam sa mundo basta't magkasama. Nang makarating sila sa basement 2, hinarang sila ng dalawang lalaking nakasuot at may hawak na baril. Ibigay mo ang drive, Jason. Huwag mo nang idamay ang arkitekto, sabi ng isa sa mga lalaki. Dahan-dahan umakbang si Jason sa harap ni Charlize, tila ginagawang kalasag ang sarili niyang katawan. Umalis kayo sa harap namin. Alam niyo ang kaya kong gawin. Jason, wag! Bulong ni Charlize, nanginginig ang buong katawan. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ito tumama sa kanila, kundi sa salamin ng isang sasakyan sa malapit. Sa gitna ng gulo, isang itim na SUV ang marurot patungo sa kanila. Bumukas ang pinto nito. Sakay! Sigaw ng driver, si Mike, ang tanging loyal na tauhan ni Jason mula pa nung simula. Mabilis na sinakay ni Jason si Charlize bago siya sumunod. Nagpaulan ng bala ang mga tauhan ng kanyang ama habang mabilis sumaharurot ng sasakyan palabas ng gusali. Nang makalayo sila at pansamantalang nakapagtago sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, doon lang nakahinga ng maluwag si Charlize. Napaupo siya sa sahig, humihingal at umiiyak sa sobrang takot. Lumuhod si Jason sa harap niya. Hinawakan niya ang mukha ni Charlize. Sinusuring maigi kung may sugat ito. Are you okay? I'm sorry, hindi ko dapat hinayaan na masangkot ka rito. Umiling si Charlize at niyakap si Jason ng buong higpit. Wala akong pakialam sa panganib, Jason. Ang kinatatakutan ko lang mawala ka ulit sa akin. Dahan-dahan nilabas ni Jason ang flash drive. Dito nakasalalay ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa pamilya ko. Kapag binigay ko to sa NBI bukas, magiging malaya na ako. Pero magiging mahirap na ulit ako. Wala nang CEO Jason Velasco. Babalik ako sa pagiging lanky nerd na si Jason na walang maipagmamalaki kung hindi ang sarili niya. Tumingala si Charlie sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa kabila ng dumi sa mukha. Jason, hindi mo ba naiintindihan? Yon ang Jason na mahal ko. Yun ang Jason na perfect para sa akin. Sa gitna ng madilim at malamig na bodega, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay. Isang halik na hudyat ng kanilang bagong simula. Ang paghaharap sa hustisya. Isang huling pagsubok ang darating mula sa ama ni Jason. Kakayanin ba nilang panindigan ang isa't isa kapag buong mundo na ang humusga sa kanila? Ang lamig ng semento sa bodega ay hindi maikukumpara sa lamig na nararamdaman ni Jason habang tinititigan ng flash drive sa kanyang palad. Sa loob ng maliit na kagamitang ito, naroon ang katapusan ng imperyong binuo ng kanyang ama at ang katapusan ng kanyang marangyang buhay. Sigurado ka na ba, Jason? Mahinang tanong ni Charlize. Nakaupo siya sa tabi nito. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puro ng dumi, ngunit wala siyang pakialam. Ito lang ang tayong paraan para maging malaya, Charlize, sagot ni Jason. Kapag ibinigay ko to sa NBI, kukunin ng gobyerno ang lahat. Ang penthouse, ang mga sasakyan, pati na ang posisyon ko. I will be back to zero. Humarap si Charlize sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Jason, nung huli tayong nagkasama, 7 taon nang nakalilipas. Mayaman ako sa paningin ng iba pero mahirap ang puso ko dahil sa pride. Ngayon, kahit mawala ang lahat sa'yo, mas mayaman ka sa paningin ko dahil pinipili mong gawin ang tama. Hindi pa sumisikat ang araw nang makatanggap si Jason ng isang tawag. Isang video call mula sa kanyang ama, si Don Leonardo. Ang background nito ay ang pamilyar na study room sa kanilang mansyon. Jason, huwag kang maging tanga. Bungad ng matanda. Ang boses nito puno ng banta. Hawak ko ang pamilya ni Charlize. Isang kumpas ko lang mawawalang lisensya ng tatay niya at babagsak ang kumpanya nila. Ibigay mo sa akin ang drive at hahayaan ko kayong mamuhay ng matiwasay sa ibang bansa. Naniga si Charlize sa tabi ni Jason.
Ang kanyang pamilya ang tanging bagay na pinakaiingatan niya bukod kay Jason. Huwag kang makinig sa kanya, Jason. Sigaw ni Charlie sa screen. Hindi tayo magpapasindak. Tumahimik ka, bata. Asik ni Leonardo. Jason, pumili ka. Ang hustisya ba na walang silbi o ang kaligtasan ng babaeng mahal mo? Pinatay na ni Jason ang tawag. Tumayo siya at nagsimulang maglakad ng pabalik-balik. Ang kanyang hunky na pangangatawan ay tila ba nabibigatan sa pasaning dala niya. Lumingon siya kay Charlize, ang mga mata ay puno ng pait. I can't let him hurt your family, Charlize. Bulong ni Jason. I've already caused you enough pain 7 years ago. Di ko hahayaang mawala ang lahat sa'yo ng dahil sa akin. Pero Jason, kapag binigay mo yan, mananatili kang bilanggo ng tatay mo habang buhay. Magiging instrumento ka ng kasamaan niya. Lumapit si Charlize at niyakap sa Jason mula sa likuran. Lalaban tayo. May mga kaibigan ako sa media, may mga koneksyon tayo. Huwag kang susuko sa kanya. Humarap si Jason at tinitingnan si Charlize. Sa sandaling yon, nakita ni Charlize ang lanky na babaeng mahiyain. Lumapit sa kanya noon. Ang lalaking handang magsakripisyo para sa kanya. Charlize, kung kailangan maging Ichabod, Crane ulit ako para lang maligtas ka, gagawin ko. Sabi ni Jason na may determinasyon. Hindi mo gagawin yan, sabi ni Charlize ng may otoridad. May plano ko, pero kailangan natin magmadali bago pa nila tayo mahanap dito. Inilabas si Charlize ang kanyang cellphone. Alam niya, ito na ang huling pagkakataon para itama lahat ng pagkakamali niya noong kabataan niya. Noong debut niya, tinalikuran niya si Jason para sa kanyang reputasyon. Ngayon, itataya niya ang kanyang reputasyon para isalba si Jason. I'm going live, sabi ni Charlize. What? Gulat na tanong ni Jason. Gagamitin ko ang social media following ko. Ipapakita ko sa buong mundo ang totoo. Kapag napanood to ng libo-libong tao, hindi na tayo basta-basta magagalaw ng tatay mo nang di siya napapansin ng buong bansa. Huminga na malalim si Jason. Hinawakan niya ang kamay ni Charlie habang tinatapat nito ang camera sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi na ikinahiya ni Charlie si Jason. Sa harap ng libo-libong viewers na nagsimulang manood, pinakilala niyang lalaking pinakamamahal niya. Hello everyone, I am architect Charlize de la Serna, and this is Jason Velasco. Today we're choosing the truth over perfection. Ang reaksyon ng publiko at ang huling alas si Don Leonardo, magtatagumpay ba ang kanilang katapangan o lalo lang silang mababaon sa panganib? Ang maliit at madilim na bodega ay biglang nagliwanag dahil sa screen ng cellphone ni Charlize. Sa bawat segundong lumilipas, ang bilang ng mga viewers ay mabilis na tumataas mula sa daan-daan hanggang sa libo-libo. Ang balita tungkol sa pagkawala ng CEO ng Velasco Group at ang pagkakasangkot ng sikat na arkitekto ay kasalukuyang trending topic sa bansa. Jason, hawakan mong kamay ko, bulong ni Charlize habang nakatitig sa kamera. Huminga na malalim sa Jason. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa kaba tuwing haharap sa tao ng college ay matatag na ngayon. Inawakan niya ang kamay ni Charlie sa harap ng lens. Ang nakikita nyo hindi ang perfect na CEO na pinakilala sa inyo ng media. Panimula ni Jason. Ang boses ay malalim at puno ng emosyon. Ako ay si Jason Velasco, ang anak ng lalaking kasalukuyang iniimbestigahan. Hawak ko mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng anomalya sa loob ng aming kumpanya. Sa kabilang panig ng screen, nag-uumapaw mga comments. Sila ba yung mag-boyfriend ng college? Grabe, si Charlize de la Serna sinasakripisyo ang karir niya para sa kanya. Hunky na pala si Ichabod Crane. Ngunit sa gitna ng suporta, may mga banta rin. Pinapakita ko to ngayon para kung may mangyari man sa amin ni Charlize o sa pamilya niya, alam na ng buong mundo kung sinong dapat sisihin. Dagdag na Jason. Direktang tumitingin sa camera na tila ba ang kanyang ama ang kausap niya. Maya-maya narinig nila ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Hindi lang to mga tauhan ni Don Leonardo. Maririnig din ng mga sirena ng pulis at ang ingay ng mga news van. Ang plano ni Charlize na gawing pampubliko ang lahat ay nagbunga. Di na sila basta-basta mapapatahimik sa dilim. Bumukas ang pinto ng bodega. Hindi mga tauhan ang pumasok kundi si Don Leonardo mismo. Kasunod ang mga abogado at ilang bodyguards. Ngunit huli na siya. Nang makita niyang live stream na nagpapatuloy pa rin. Pinapahiya mong pamilya natin, Jason. Galit na sigaw ng matanda. Lahat ng pinaghirapan ko sisirain mo lang dahil sa babaeng yan?
Hindi ko to ginagawa dahil sa kanya lang, Papa. Matapang na sagot ni Jason habang dahan-dahang tumatayo at nilalagay si Charlize sa kanyang likuran. Ginagawa ko to dahil pagod na ako maging perfect na anak sa isang mundong puro kasinungalingan. Kinahiya ako ni Charlize noon dahil hindi ako perpekto sa paningin niya, pero ikaw, kinakahiya kita ngayon dahil kahit gaano ka kayaman, wala kang dangal. Biglang nilabas si Don Leonardo ang isang envelope. Akala niyo ba ganun lang kadali yun? Charlize, narito ang mga ebidensya na ang tatay mo nakinabang din sa mga transaksyon ko nung nakaraang taon. Kapag tinuloy niyo to, kasama siyang babagsak sa kulungan. Natigilan si Charlize. Namutla siya at napakapit sa braso ni Jason. Hindi magagawa ni Papa yun. Tumingin si Jason kay Charlize, puno ng pag-aalala. Ito na ang kinatatakutan niya, ang madamay ang mga taong inosente o ang mga taong mahal ni Charlize. Ngunit sa halip na sumuko, kinuha ni Charlize ang cellphone at iniharap ang camera sa envelope na hawak ni Don Leonardo. Kung kasama ang pamilya ko sa kailangan magbayad para sa katotohanan, haharapin namin yon, mariing sabi ni Charlize. Hindi na ako ang Charlize na takot mapintasan. Mas pipiliin kong maging anak ng isang taong nagkamali at handang magbago kaysa maging asawa ng isang bilyonaryong nabubuhay sa takot. Nagulat si Don Leonardo. Di niya inakala na ang maarte at social climber na tingin niya kay Charlize ay may ganitong katapangan. Pumasok ang mga operatiba ng NBI sa pangunguna ni Attorney Ramos. Don Leonardo Velasco, you are under arrest. At Jason, kailangan namin kunin ang flash drive. Binigay ni Jason ang drive habang piringan ng poses ang kanyang ama. Lumingon si Jason kay Charlize. Mawawala ng lahat, Charlize. Handa ka na ba sa buhay na hindi perpekto? Ngumiti si Charlize. Ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Jason sa buong buhay niya. Jason, 7 taon na akong handa. Ngunit bago pa sila tuluyan na makalabas, isang tauhan ni Don Leonardo na nagtatago sa dilim ang nagpalabas ng barel. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Jason! Sigaw ni Charlize. Ang putok ng barel ay tila nagpabagal sa takbo ng oras. Sa loob ng bodega, ang usok mula sa dulo ng barel ng tauhan ni Don Leonardo ay humalo sa malamig na hangin. Ang kanyang boses puno ng panginginig at ng takot, ngunit hindi si Jason ang bumagsak. Sa harap nila, nakatayo si Jason na tila ba estatwa, habang sa paanan naman niya dahan-dahan bumubulwak ang dugo mula sa balikat ni Mike. Ang tapat na tauhan ni Jason na humarang sa bala para iligtas ang kanyang amo. Mike! Sigaw ni Jason. Mabilis na lumuhod para alalayan ng kaibigan. Bakit mo ginawa yon? NBI, tumawag kayo ng medic ngayon na. Agad dinamban ng mga operatiba ang salarin. Habang si Don Leonardo ay nanonood ng may nandilisik na mga mata, tila hindi makapaniwala na ang sarili niyang tauhan ay nagawang magpaputok sa gitna ng maraming saksi. Habang mabilis na rumisponde ang mga medic, naramdaman ni Charlize ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa tabi ni Jason. Ang mga kamay ni Jason ay puno ng dugo ni Mike. Doon niya nakita ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay naging kasing tigas na ng bato. Jason, tumingin ka sa akin, bulong ni Charlize. Hinawakan niya ang mukha ni Jason para ibaling ang atensyon nito sa kanya. Ligtas ka, ligtas tayo. Lumingon si Jason kay Charlize. Ang kanyang mga mata basang-basa ng luha. Charlize, lahat ng lumalapit sa akin nasasaktan. Ang pamilya mo, si Mike, baka tama sila. Baka isa akong sumpa sa buhay mo. Huwag mong sasabihin yan, bulyaw ni Charlize. Di na iniintindi pa ang mga reporter na kumukuha ng video sa paligid. Hindi ka sumpa, Jason. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. 7 taon nang nakakalipas at hanggang ngayon. At kung kailangan dumanas tayo ng ganito para lang maging malaya, tatanggapin ko. Dinala si Mike ng ospital, habang si Don Leonardo tuluyan ang isinakay sa sasakyan ng mga pulis. Sa labas ng bodega, sinalubong sila ng sandamakmak na flash ng kamera. Ang balitang kumalat sa social media ay naging isang pambansang usapin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa karamihan. Ang tatay ni Charlize. Papa! Sigaw ni Charlize. Lumapit ang kanyang ama. Ang mukha baka sa matinding pagkapahiya, ngunit may kasamang relief. Charlize,
Totoong sinabi ni Don Leonardo. Nagpadala ako sa kanya dahil sa takot na bumagsak ang kumpanya natin. Patawarin mo ko, anak. Niyakap ni Charlize ang kanyang ama. Magbabayad tayo, pa? Haharapin natin ang batas, pero hindi na tayo magtatago pa sa anino ng mga Velasco. Hinarap ni Jason ang mga reporter. Wala na ang kanyang mamahaling tuxedo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay may bahid pa ng dugo. Ngunit sa pagkakataong to, tumayo siya ng tuwid, hindi bilang isang mapagmataas na CEO kundi bilang ang Jason na matagal nang kinulong ng kanyang nakaraan. I am resigning as the CEO of Velasco Group, effective immediately, deklara ni Jason sa harap ng mga mikropono. I surrender all my assets to the government for investigation. I'm going back to where I started. Tumingin siya kay Charlize na nasa gilid lang niya. And to the woman who stayed, I'm sorry it took me 7 years to realize that I know to be perfect to deserve you. Hinila ni Jason si Charlize at sa harap ng buong bansa, hinalikan niya ito ng may pagsuyo at lalim na nagpaiyak sa mga nakakapanood sa livestream. Wala nang tago-tago, wala nang hiya-hiya. Pagkalipas ng ilang oras sa presinto, habang naghihintay ng mga susunod na legal na hakbang, naiwan ang dalawa sa isang bench sa labas. Malamig ang hangin pero magkadikit ang kanilang mga balikat. Jason, anong plano mo? Tanong ni Charlize. Wala na akong pera, Charlize. Baka makulong pa ako ng ilang buwan habang iniimbestigahan ang partisipasyon ko sa kumpanya. Malungkot na sabi ni Jason. Siguradong mawawala rin ang lisensya mo bilang architect dahil sa skandalo na to? Alam ko. Hindi ni Charlize. Isinandig ang ulo sa balikat ni Jason. Pero alam mo, magaling ako mag-drawing at ikaw magaling ka sa math. Baka pwede tayong magsimula sa maliit na business. Yung tayo lang, yung walang iskandalo. Natawa ng mahina si Jason, isang tunay na tawa na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang lanky nerd at isang maarting prinsesa. Mukhang mahirap yun? Hindi yun mahirap, sagot ni Charlize. Dahil sa pagkakataong to, hindi na tayo naghahanap ng perfect. Ang mahalaga, totoo tayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ilang huling sekreto ang inabot ni Jason kay Charlize. Isang lumang sobre na may tatak na isang ospital mula 7 taon nang nakalilipas. Bago ko umalis nung gabi ng dibo mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo, bulong ni Jason. Itong tunay na dahilan kung ba't ako biglang nawala. Ang huling revelasyon. Anong nilalaman ng sobrang tinago ni Jason sa loob ng 7 taon? At sa muli nilang pagsasama, handa na ba silang harapin ang huling iskandalong magbubuklod o tuluyang wawasak sa kanila? Dahan-dahang kinuha ni Charlize ang lumang sobre, ang papel na ninaw na sa paglipas ng panahon at ang mga gilid ay medyo lukot na, tanda na maraming beses tong hinawakan at tinitigan ni Jason sa gitna ng kanyang pag-iisa. Nang buksan ni Charlize ang loob, bumagsak ang kanyang balikat. Hindi to dokumento ng yaman, hindi to tungkol sa negosyo. Ito ay isang medical certificate at isang referral letter para sa isang ospital sa abroad. Jason, ano to? Tanong ni Charlize. Ang boses ay halos pabulong na lamang habang binabasa ang diagnosis. Severe cardiomyopathy. Noong gabi ng dibo mo, Charlize, hindi lang ako napahiya dahil sa sinabi mo. Panimula ni Jason. Nakatingin sa malayo habang inaalala ang sakit ng nakaraan. Kaya ako mukhang lanky, kaya ako laging maputla at madaling mapagod dahil may sakit ako sa puso. Ang doktor ko noon sinabi na baka hindi na ako umabot ng 21 taon kaya hindi ako nagpapa-opera sa ibang bansa. Napasinghap si Charlize. Bakit di mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong maging perfect sa paningin mo. Mapait ang ngiti ni Jason. Ayokong kaawaan mo ko. Ayoko na maging pabigat sa prinsesa ng campus. Nung gabing itinaboy mo ko, doon ka naisip na baka mas mabuti na ngang mawala na lamang ako sa buhay mo. Mas madaling magalit sa isang nerd na nang iwan kaysa umiyak sa lalaking mamamatay na. Napahagulhol si Charlize. Niyakap niya si Jason ng buong higpit, tila ba natatakot na baka bigla itong maglaho. Ang 7 taon na inakala niyang pagpapayaman lang ni Jason ay 7 taon pala ng pakikipaglaban nito para sa sariling buhay, para lang magkaroon ng pagkakataong makabalik sa kanya bilang isang bagong tao. Nagpa-opera ako, Charlize. Nagpagaling ako. Nag-gym ako para lumakas ang katawan ko. Nag-aral ako para maging mabuting CEO. Lahat ng yon ginawa ko para pagbalik ko. Hindi mo na ako ikahiya. Pagpapatuloy ni Jason. Hinahaplos ang buhok ni Charlize.
Pero mali pala ako. Lahat ng maskarang binuo ko, ang pagiging hunky, ang yaman, ang kapangyarihan, yan pala ang mas nakasira sa atin. Humiwalay si Charlize ng bahagya at tinignan ng mga mata ni Jason. Jason, kahit noon pa man, kahit na langki ka o may sakit, ikaw lang ang kailangan ko. Ang tanga ko dahil mas pinahalagan ko ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa tibok ng puso mo. Ang eskandalong tinapon ng lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang eskandalo ng pamilya Velasco ay tuluyan ng nalutas. Nakulong si Don Leonardo at si Jason naman piniling makipagtulungan sa gobyerno kaya siya nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa komunidad sa halip na magpabilanggo ng matagal. Ang yaman, nawala lahat. Ang mansyon, ang mga sports car, ang titulong CEO, lahat binitawan ni Jason. Sa isang maliit na architectural film, sa isang payak na bayan, makikita ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Di na siyang aroganteng CEO, kundi isang lalaking muling nag-aral ng mga basics ng structural engineering. Sa tabi niya naroon si Charlize na masaya nang nagdedesenyo ng maliliit na bahay para sa mga pamilyang nangangailangan. Architect de la Serna, kailangan po ng pirma ninyo rito? Biro ni Jason habang iniaabot ang isang papel. Natawa si Charlize. Mr. Velasco, tapusin mo muna yung computations mo bago ka bang istorbo? Ang pagwawakas, isang bagong simula. Isang hapon, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang maliit na opisina, habang pinapanood ang paglubog ng araw, nilabas ni Jason ang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahaling singsing na gawa sa diamante. Sa loob nito ay ang lumang silver star necklace na nirefurbish at nilinisan. 7 taon ko tong itinago, Charlize. Maraming beses ko tong gustong itapon pero hindi ko kaya, sabi ni Jason. Sinuot niya ito sa leeg ni Charlize. Ngayon, wala na akong may papangakong perpektong buhay. Magiging mahirap ang simula natin. Marami pa ring taong huhusga sa atin dahil sa iskandalo ng pamilya ko. Inawakan ni Charlize ang pendant na bituin. Jason, 7 taon ako nabuhay sa perfect na mundo, pero pakiramdam ko palaging may kulang. Ngayon, kasama ka, kahit marami tayong problema, pakiramdam ko, buo na ako. Hinawakan ni Jason ang noo ni Charlize. Wala na ang tensyon, wala na ang pait. Ang natitira na lamang ay ang dalawang taong natutong magmahal sa kabila ng kanilang mga kakulangan. Hindi na ako si Ichabod Crane at hindi na ako ang campus queen, bulong ni Jason. Tayo na lang si Jason at Charlize. Imperfect, pero totoo. Habang lumulubog ang araw, alam nilang dalawa na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ningning ng pangalan, kundi sa tibay ng pusong handang magpatawad at manatili sa kabila ng lahat. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang malaking eskandalong yumanig sa buhay ni Charlize at Jason. Ang mga headline sa dyaryo na dati puno ng salitang fraud at arrest napalitan ng mga balita tungkol sa mga bagong sibol na komunidad at mga eco-friendly na pabahay sa mga malalayong lalawigan. Sa isang maliit na bayan sa Laguna, isang payak ngunit eleganteng bahay ang nakatayo sa paanan ng bundok. Ito ang De La Serna Velasco Studio, isang maliit na firm kung saan ang disenyo ay hindi lang tungkol sa ganda, kundi sa tibay at katanungan. Jason, nasa na yung blueprints para sa evacuation center sa Quezon? Tawag ni Charlize mula sa kanyang drafting table. Di na siya ang babaeng laging naka-heels at balot ng mamahaling alahas. Naka-shorts at oversized lang siya. Ang buhok ay nakapusod ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay may ningning na di kayang ibigay ng anumang makeup. Lumabas si Jason mula sa kusina, bit-bit ang 2 tasa ng kape. Wala nang mamahaling tuxedo, suot niya ang isang kupas na polo at cargo pants. Ang kanyang pangangatawan ay nananatiling malakas, hindi dahil sa mamahaling gym, kundi dahil sa pagtulong sa pagbuhat ng mga materyales sa kanilang mga site. Nasa bag ko ng architect, chill ka lang, nakangiting sagot ni Jason. Nilapag niya ang kape, tinalika ng pisngi ng asawa. Masyado kang workaholic, baka makalimutan mong anniversary natin bukas. Napangiti si Charlize. Paano ko makakalimutan? Yun ang araw na opisyal nating binitawan ng lahat para magsimulang muli. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang studio.
Bumaba si Mike na ngayon ganap ng magaling mula sa tinamong sugat noon at kasalukuyang namumuno sa isang foundation para sa mga biktima ng korupsyon at korporasyong pang-aabuso. Sir Jason, Ma'am Charlize, bati ni Mike nang may malapad ng ngiti. May magandang balita ako. Ang kaso laban sa pamilya ninyo tuluyan ng sarado. Ang lahat ng kumpiskang yamay Don Leonardo ay napamahagi na sa mga biktima. Malinis na ang pangalan ninyo. Tumingin si Jason kay Charlize. Salamat, Mike. Pero alam mo, matagal na kaming marinis sa pakiramdam mula nung iwan namin ang mundong yon. Hindi na kailangan ni na Jason at Charlize ang yaman na nakaraan para patunayan na sila ay perfect. Ang kanilang reputasyon ay hindi na nakabase sa kung anong sasakyan ba ang dala nila, kundi sa kung ilang pamilya na nga ba ang nabigyan nila ng masisilungan. Nang sumapit ang gabi, lumabas ang mag-asawa sa kanilang balkonahe. Sa malayo, tanaw ang mga bituin sa langit. Mga bituin na dati ay pangarap lamang ni Charlize na maabot sa pamamagitan ng katanyagan. Alam mo, Jason? Bulong ni Charlize habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Noong college, akala ko ang perfect boyfriend ay parang si Ichabod Crane na naging model, pero mali ako. Bakit? Tanong ni Jason. Niyakap siya ng mahigpit. Dahil ang perpektong lalaki ay ang lalaking kayang harapin ang sarili niyang dumi para lamang maging malinis sa kinabukasan ng taong mahal niya. Ang perpekto ay yung lalaking hindi sumusuko sa akin kahit ako mismo sinukuan ng sarili ko noon. Inawakan ni Jason ang bituing kwinta sa leeg ni Charlize at ang perpektong babae yung handang talikuran ng korona para lang samahan ng isang nerd sa gitna ng ulan. Tumawa silang dalawa, isang tawang malaya, payapa at puno ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam nila tapos na ang panahon ng pagtatago at pagkahiya. Sila ay sina Jason at Charlize, dalawang pusong pinanday ng iskandalo, pinatibay ng pagkakamali at tuloy ng pinag-isa ng pag-ibig na walang hinihinging kondisyon. Ito ay isang sulyap sa mga lihim na sandali na hindi na ipakita sa mga nakarang kabanata. Ang mga gabi ni Jason sa ibang bansa at ang mga hapon ni Charlize habang birit na kinakalimutan ang lalaking kanyang sinaktan. Malamig ang gabi sa Minnesota. Si Jason nakaupo sa isang hospital bed, nakakabit sa iba't ibang tubo. Kakalabas lamang niya mula sa isang maselang operasyon sa puso. Ang kanyang katawan na dati ng payat ay mas lalo pang nanghina. Mr. Velasco, you need to rest, sabi ng nurse sa kanya. Ngunit may hawak na ballpen si Jason. Sa isang maliit na notebook, sinulat niya ang pangalan na Charlize. Paulit-ulit. Doon niya nakuhang lakas para mabuhay. Sa tuwing namang nararamdaman niyang susuko ng kanyang puso, iniisip niya ang mukha ni Charlize nung gabi ng dibo nito. Hindi ang galit na mukha, kundi ang ngiti nito noong mga panahong masaya pa silang kumakain ng fishball sa labas ng school. Magpapalakas ako, bulong ni Jason sa dilim. Hindi para balikan ka at magmakaawa, kundi para maging lalaking hindi mo na muling ikakahiya. Doon nagsimula ang kanyang transformation. Mula sa pagiging mahina, pilit siyang nagrehab. Bawat buhat ng bakal sa gym pagkalipas ng 2 taon ay may kasamang luhang alay sa sakit ng nakaraan. Habang sa Jason nagpapalakas, si Charlize naman unti-unting kinikilala sa mundo ng architecture. Ngunit sa likod ng bawat tropeyo at sa bawat sikat na building na kanyang dinidisenyo, may isang ritual siya na walang nakakaalam. Tuwing sasapit ang kanyang birthday, pumupunta si Charlize sa Naratri sa loob ng universidad, ang lugar kung saan huling hinintay ni Jason. Jason, nasan ka na ba? Tanong niya sa hangin. Sinuot niya ang silver star necklace na nahanap niya sa loob ng scrapbook. Tinago to sa ilalim ng kanyang mamahaling tabi. Yon ang kanyang sekretong sandata. Sa tuwing pakiramdam niya ay masyado siyang nilamon ng mapagpanggap na mundo ng mga elitista. Hinawakan niya ang pendant at naalalang minsan niyang minahal ang isang tao na tapat. Isang tao na itinaboy niya 7 taon na ang nakakalipas. Si Jason na ngayon ay matikas at puno ng yaman, nakatayo sa penthouse ng kanyang bagong opisina sa Makati.
Hawak niyang imbitasyon para sa charity gala kung saan alam niya dadalo si Charlize bilang guest architect. "Sir, sigurado po ba kayo?" tanong ni Mike, ang kanyang tauhan. "Baka po masaktan lamang kayo ulit." Tiningnan ni Jason ang sarili sa salamin. Ang Ichabod Crane ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking kayang makuha ang kahit anong gusto niya. "Hindi ako pupunta para saktan siya, Mike," sabi ni Jason habang inaayos ang mamahaling relo. "Pupunta ako para makita kung matapang na ba siyang harapin ang katotohanan o kung hanggang ngayon nakakulong pa rin siya sa paghahanap ng perfect na buhay." Sa huling bahagi ng espesyal na kabanatang to, nalaman natin na noong gabi ng debut ni Charlize, hindi agad umalis si Jason pagkatapos niyang mabitawan ang regalo. Nanatili siya sa labas ng ballroom, nakasilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Charlize na umiiyak habang binubuksan ang scrapbook. Gusto sana niyang bumalik. Gusto sana niyang gumapang papalayo at punasan ang mga luha nito at sabihing, "Ayos lang, Charlize, mahal kita kahit na ikahiya mo pa ako." Nang biglang sumakit ang kanyang dibdib sa kanyang sakit sa puso, ay umatake dahil sa tindi ng emosyon. Napasandal siya sa pader at dahan-dahan gumapang palayo bago pa siya makita ng sinuman. Yan ang dahilan kung bakit siya naglaho ng parang bula. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ayaw niyang makita siya ni Charlize na bumabagsak at naghihingalo sa mismong gabi ng kaarawan nito. Pinili niyang maging masama at mang-iwan sa paningin ni Charlize kaysa maging isang trahedya na dadalhin ng dalaga habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Charlize at Jason. Isang paglalakbay na nagpapaalala sa atin ng tunay na pag-ibig hindi nakikita sa kung gaano kaperpekto ang isang tao sa mata ng mundo, kundi sa kung paano natin sila kayang panindigan at tanggapin sa kabila ng kanilang mga kakulangan. Muli po, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Sa ngalan ng buong pamilya ng Ayasha TV, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtitiwala sa ating mga kwento. Ang inyong suporta ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas na maghatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Saan man kayong panig ng mundo naroon ngayon, sa ating mga masisipag na OFW na patuloy na nagtitiis para sa pamilya, at sa ating mga kababayan sa Pilipinas na patuloy na lumalaban sa buhay at nag-iingat ngayong tag-init. Lagi ninyong tatandaan na sa bawat tulo ng pagkakamali may pagkakataon para sa isang bagong simula. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento. Hanggang sa muling pagkikita, mag-iingat po kayong lahat at pagpalain tayo ng may kapal. Paalam!